Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Ama, mangusap kang muli sa aming lahat. Naniniwala kami at sumasampalataya kami, O Diyos, na nalalapit na ang araw na tutuparin mo ang iyong mga pangako. At narito kami, Ama, nananabik at naghihintay na may buong pagtityaga sa araw na iyon, Panginoon. As what St. Paul said, please do come, Lord Jesus. Sana dumating ka na nawa, Panginoon. Hayaan niyo po ng iyong mga anak at datnan niyo po na patuloy na nagkakaisa at namumuhay ayon sa iyong katwiran at sa iyong kabanatan. Tulungan mo kami, Panginoon. Mahina ang aming flesh, mahina ang aming katawan ito, Panginoon. Subalit salamat sa iyong banal na Espiritu Santo na siyang kalakasan naming lahat. And continue to strengthen us, Lord, to fight the good fight of faith. At hayaan niyo pong makarating kami sa dulo ng takbuhin ito, Panginoon, at taglay ang tagumpay na nagmumula sa iyo. I-bless mo kami lahat, Panginoon. Be gracious upon us always. Keep us from all evil, hallelujah, and give us the peace that we need. Yung kapayapaan sa kabila ng mga kagulumihanan at kaguluhan ng mundong ito. Ito ang kailangan namin, Panginoon. Ang kapayapaang hindi katulad ng kapayapaang bigay ng mundo ito, Diyos. Purihin ka, Ama. Salamat. Pagpalain mo ang lahat ng mga narito, Panginoon Diyos, maging ang aming mga kapatid. Hindi man sila nakarating ngayon. Ano man ang kanilang mga dahilan, Panginoon, Lord, ikaw ang higit na nakakaalam. Patuloy mo kaming pagkaisahin, O Diyos, sa isang layunin. Makapaglingkod kami sa iyo ng buong katapatan. Magdatnan mo kami, Ama, na malinis, walang bahid at walang kapintasan, O Diyos. Hallelujah. Sa pamagitan po na yung awat habag sa amin. Praise God. Gawin mo, Ama, ang narapat sa iyong iglesia. Strengthen us. Hallelujah. At hayaan niyo po, Panginoon, na madama namin patuloy ang iyong presensya. Tawarin mo kami kung ano man yung aming mga pagkukulang at pagkakamali, mga pagkakasalang nagawa, Panginoon Diyos. Humihingi kami sa iyo ng iyong awat habang upang lahat ng ito ay mapalitan po ng tunay na kalinisan at kabanalan sa iyong paningin. Marumi man kami sa paningin ng aming mga kapwa, pero sa iyo, Panginoon, ang mahalaga ay malinis kami sa iyong Panginoon. Naniwala kami, Ama, na ikaw ang siyang kadahilanan ng lahat. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasalamat ay aming ibinabalik sa iyo. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ang ngalan mo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Pwede na po tayo makupo, mga kapatid. Praise God. At muli, sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapala ng Diyos. At patuloy nawa na maghari o manguna yung anointing ng ating Panginoon, lalo tigit sa mga ganitong mga pagkakataon. At tayo po ay kumakain ng pagkain ng ating mga kaluluwa. Now, ang topic po natin ay it's time to get serious sa ating pagkikipagrelasyon sa Diyos. Hindi magtatagal, mga kapatid, magaganap ang lahat ng bagay ayon sa nasusulat. At isang kagalakan para sa atin na masaksihan kung paanong kumilos ang Diyos. Lalo tigit sa kanyang mga anak sa loob ng kanyang iglesia. And we are just part of that body. At salamat sa ating mga kapwa, mga kagawa. Naalala ko tuloy nung kami huling magkita nila, magsama ni Brother Glenn. Magamat hindi talaga yung constant na fellowship, pero salamat sa mga kapatid natin ito. Dumarating po sila sa church, nagpapalakas. Way back sa Tolentino pa, then dito sa Manggahan. Mga maliliit pa itong mga batang ito.
halos sabay yung mga bata kasing na nagsisilaki. Kasi edad din yata ni Joy si Joas, di ba? Ha? Si Joy? Si Joy. Tapos, si Joshua, anong year ba si Joshua? 2000 na? Si Josia pala ang nito. Si Josia. Tapos si Hana ay nauna kami pala. Pero salamat sa Diyos nung ngayon ay talagang ang lalaki na. At salamat, nakakatuwa sapagkat yung mga struggles, alam ni Glenda, alam ni Lagayan, kung paano nakikipagbunog sa battle sa lahat ng mga pagsubok. Then, narito tayo, tumatayo pa rin tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos, umaasa at patuloy na nabubuhay sa kanyang kalakasan. Yan, tama lang talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. Lahat naman ng bagay pwede natin gawin. Hindi lang tayo manalig sa sarili nating lakas at sarili nating kakayanan. Ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon na tayo narito mga kapatid para pag-usapan. Masarap maglingkod sa Diyos at kung talagang ito yung ating gustong gawin. Way back nung ako ay nagsimula na makakilala sa ating Panginoon, isa lang po yung aking hangad. I want to serve God all the rest of my life. Ito lang po yung aking pangarap. Simpleng pangarap, gusto ko talaga maglingkod sa Diyos. Hanggang saan man na hahantong yung buhay na ito mga kapatid, gusto kong datnan ako ng ating Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Kahit na ugod-ugod na, kaya sabi ko nga, lagi kong in-encourage yung aking mga anak. Habang meron tayong lakas, kahit na ang dami nating sakit na ramdaman, but hanggat nakakalakad tayo, hanggat nakakabangon tayo, na bumubukas yung ating mga bibig para magpuri sa Diyos, gawin natin. Sapagkat ito lang yung pwede natin maibalik sa Diyos for all His goodness. For all His goodness. Wala tayong ibang maibalik sa Diyos. Hindi natin siya pwedeng mabayaran. Kung halimbawa may mga narating man tayo sa buhay na ito, gumanda man yung ating pamumuhay, dumami man yung ating mga pera, hindi natin kayang bayaran ng salapi yung kabutihan ng Diyos na ibinigay niya sa atin. At tama lang na, alam nyo, na nabasa ko nga kagabi, yung isa sa mga prayers ni Nehemiah. And isa sa kanyang nakita, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, pero bakit, ang tanong niya sa kabila ng kabutihan ng Diyos, pag-abot ng Diyos sa kanyang mga anak sa lahat ng kanilang mga pangailangan, pero ang bayan ng Israel ng panahon nila ay patuloy pa rin sumasalungat. Patuloy itong hindi nagiging tapat sa Diyos. At ito yung nakita kong solusyon mga kapatid. Ito yung nakita kong problema. At ito yung nakita kong kakulangan. There is no fear. Kaya yung everlasting gospel na binabanggit po dito, kailangan po talaga ito ng lahat ng mga nakakilala sa Diyos. From the beginning of creation, from Noah hanggang sa kahuli-hulihang tao na mabubuhay sa mundo ito. All He has, ang tayong kailangan niya para mabigyan niya ng kalwalhatian ng ating Panginoon Diyos is to fear God. Is to fear God. And I remember, isa sa mga paalala din ito ng ating Panginoon panahon nila Moses. Deuteronomy chapter 10, kung hindi ako nagkamali, simula sa 12 hanggang 13. Pakibasa nga yan kung sinong nakakita. O kaya ano nyo sa screen.
na isa lang naman talaga ang kahilingan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Pero ito yung napakahirap gawin. Sapagkat madaling makalimot ang tao, madaling madarang sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Lalo tigit kapag wala siyang problema, dumadaan siya sa isang buhay na medyo maganda yung kanyang sitwasyon. Nawawala po sa hulog ang isang tao, ang isang anak ng Diyos, at nabaling po yung kanyang attention sa kanyang kinalalagyan. Kaya ang sabi po ng meron na, "And now Israel, what does the Lord your God require of you?" Isa lang po ang gustong hingin ng ating Panginoong Diyos sa atin kung talagang alam natin na minahal tayo ng Diyos. "But to fear the Lord your God and to walk in all His ways, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul." Sa 13, "And to keep the commandments and statutes of the Lord which I am commanding you today for your good." Para saan? Lahat ng na-require na ito ng ating Diyos, para saan yan? Para kanino yan? Para sa ikabubuti natin na minahal ng Diyos. Sabi nga kung titingnan natin yung sinasabi niya sa chapter 7, verse 6 hanggang 7, "Sa dinami-dami po ng mga tao sa mundong ito, kayo ang pinili ko. Hindi kayo marami, kakaunti kayo. Pero minahal ko kayo." Pero sa kabila ng lahat na yan, ano ang ginawa niyo? Ito yung problema, mga kapatid. Maraming gustong pumasok sa kaharian ng Diyos, pero kakaunti ang gustong mamuhay ng tama sa ilalim ng pamumuno ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya sa 13, kasama na ba yung 13 doon? Okay, isa lang ang ni-require niya. To love God, to serve God, at ang lahat na yan ay para kanino? Sa kabutihan nating lahat. Now, sabi po sa Nehemiah, iiksiyan lang natin to. Sabi sa chapter 9 ng Nehemiah, nung mabuo nila Nehemiah yung temple, kasi nagkaroon po ng nag-iba po yung temple, tapos yung bakod ng templo ay nawasak din. Then sinimulan po ni-restore ni Ezra, then ipinagpatuloy ni Nehemiah, at hindi po madali. Kaya ganun din sa atin, tayo yung ginawang templo ngayon ng ating Panginoong Diyos, hindi na yung old temple. Tayo yung naging templo ngayon. Hindi madaling buuin ito, mga kapatid. Maraming struggle. Kung mababasa yun yung istorya ng Nehemiah, mga kapatid, yung isang kamay nila ay may hawak na sandata, yung isang kamay nagtatrabaho kasi maraming kalaban, maraming mga opositor. Ganun din sa atin, habang binibuild up ng Diyos yung ating flesh na ito para mapalitan ng spiritual na katayuan, marami pong nag-uupos, at unang-una na yung ating mga cravings po ng ating flesh. Bukod dito, maraming mga tao sa kapaligiran na ayaw na makita tayo na lumalakad ayon sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. And sabi nga ng ating Panginoon, ang unang-unang kalaban yung pamilya nyo. Totoo naman talaga eh. Once na ikaw ay natutong lumakad ayon sa kanyang mga salita, at hindi kayo magkakasundo, kayong pamilya, asawa, mga anak, mga magulang, gira yan, mga kapatid. Struggle yan. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos kapag nagpatuloy ka na nagiging mitsa ka ng pagbabago ng lahat, napakaganda naman ang magiging resulta. Napakaganda naman ang magiging resulta.
Now, sabi po sa Nehemiah, sabi niya, nung ma-restore na nila yung temple, nagkaroon sila ng prayer, pasasalamat sa Panginoon Diyos. Now, ni-recall ni Nehemiah yung lahat ng mga pangyayari. Sabi niya, you are the Lord God who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and give him the name Abraham. You found his heart faithful before you and made a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, and the Girgashites, to give it all to his descendants, to have performed your words, for you are righteous. Lahat papuri sa Diyos. Pagdating sa talatang 16, chapter 9, but they try and our fathers and acted proudly. Sa kabila ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, magmula kay Abraham hanggang kay Moses, ano ang nagiging kapalit? Ano ang nagiging kapalit? Ang sabi po ni Nehemiah, but they, sino yung tinutukoy na they? Yung bansang Israel, they acted proudly. Hardened their necks and did not heed your commandments. Nagkakaroon ng stiff neck, nakalimutan na yung kanilang pagkikipagtipan sa Diyos na they will follow whatever the Lord commanded them to do. Then, sabi pa sa 17, they refused to obey and they were not mindful of your wonders. Yung ginagawa mo, Panginoon, yung pinapakita mo sa kanila, pinabaliwala nila. Pero dahil sa ikaw ay Diyos, ready to pardon. But they hardened their necks and in their rebellion, they appointed a leader to return to their bondage. But you are God. Sa 17 po ako nagbabasa, sundan niyo lang ako. Ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Purihin ang Diyos. Sa kabila ng lahat ng mga ginagawang kabulastugan ng kanyang mga anak, God did not abandon them. He remained merciful. Hallelujah. Then comes the judges. Pagdating ng mga judges, walang leader po ang Israel. Namatay na si Joshua, namatay na si Caleb. Naging mayabang ulit ang bayang Israel. Pinahirapan sila ng Diyos. Dinisiplina sila. Then, naglulumod ulit sila sa Diyos. Lord, have mercy on us. Dahil na ang ating Panginoon ay merciful, nagpadala na naman ang kalinga ng ating Panginoon. Inabot na naman ang kanilang kalagayan. Ilang mga judges ang binabanggit po sa Book of Judges. Pero after which, pagkatapos na sila ipalayain, bibigyan ng ginhawa, balik ulit sa dating lang mga ginagawa. Ito na naman kami, sabi po ni Nehemiah. Ito na naman kami, Panginoon. Balik ulit kami sa iyo ngayon. Tinulungan mo kami ngayon, gagawin namin, Panginoon. Magra-write na kami ng aming covenant. Isusulat na namin, pipirmahan namin. O di ba, maganda na mga kapatid, talaga, nandun na yung nire-restored. Sabi po ng Nehemiah, sabi niya, now, because of all this, we make a sure covenant. Sure na ito, Panginoon. Sure na ito. And write it. Our leaders, our Levites, and our priests seal it. Nagkakaroon po ng tawag yan, written covenant na meron pong silyo, meron pong permahan. Purihin ang Panginoon.
Pero the same old story, mga kapatid. The same old story. Hanggang sa dumating po kay the last prophet na binabanggit po, kay Malakay. Sabi po ng ating Panginoon kay Malakay, marunong kayong magmahal sa inyong mga magulang, sa inyong mga ama. Pero ama din ako, ha? Ama din ako. Saan yung pagmamahal niyo sa akin? Purihin ang Panginoon. Amen? Ang dami nating ginagawa. Meron tayo my Father's Day, my Mother's Day, my Grandparents' Day, my Pastor's Day. Ang dami nating mga day. Ngayon ang ating Panginoon Diyos, naghahanap ang ating Panginoon, asan yung para sa akin? Where is my honor due to me? You honor your father. If I am your father, where is the honor due to me? Minsan yung nakakalimutan natin biglang mga anak. Ngayon mga kapatid, it is a new covenant. It is a new covenant that was given unto us by God. Wala namang ibang Diyos eh. Ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa, siya rin yung Diyos na bumaba, naging laman. Ibinigay yung kanyang sarili para sa ating katubusan. Nung matapos ito, nag-iwan pa siya ng kanyang banal na Espiritu Santo para samahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Para hindi tayo mawala sa tamang landas na dapat nating lakaran. Pero patuloy na nanawagan po ng ating Panginoon Diyos. Fear God, sapagat hanggat wala pong takot ang isang mga anak ng Diyos sa Diyos na tumawag sa Kanya, malaya pa rin tayong makakagawa ng kasalanan. Malaya pa rin tayo mga kapatid, sapagkat ang sabi nga ng Bible, pagamat tinubos na kayo, nininis na kayo, but you have that free will to do what you want to do. Kaya sabi po, ang paalala po ng Bible, chapter 7, verse 13, verse 12 hanggang 13, chapter 3 pala, verse 12 hanggang 13 ng Hebrews, magpapaalalahanan kayo. And this is the very essence of fellowshipping. Pari-pariho tayo may mga kahinaan, mga kapatid. Pari-pariho tayo may mga kapansanan. Kaya nabanggit ko nung nakaraan, ang iglesia ay parang hospital to eh. Dito tayo pinapagaling. Ang dami nating mga sakit spiritually. Marami, alam natin kung ano yung mga pagkakamali natin. Wala na pwedeng, hindi na kailangan ituro ka pa ng iba. Sapagat pari-pariho tayong may mga kahinaan. But itong mga kahinaang ito, mga kapatid, mapapalagtan ito ng katatagan at kalakasan mula sa Diyos kung tayo ay magpapatuloy. We have a God that is a merciful God. Habang buhay pa, habang patuloy pa ang kanyang biyaya at habag, hindi pa natatapos ang kanyang programa pagdating sa pagliligtas, malaya po tayong lumapit sa Diyos, anuman yung ating mga kahinaan. Sapagkat pagdating ng araw na gagawin na ng Diyos yung kanyang ipinapangako sa atin, wala nang pagkakataon na magsisi pa tayo, wala nang pagkakataon ng pagbabago. Kung ano yung magiging kalagayan natin, mga kapatid, it will be of faith. Yun ang magiging kasadlakan natin pagdating po ng judgment. Pero bakit hayaan natin na tayo po ay maparusahan ng Diyos na kung saan tayo ay iniligtas na ng ating Panginoon? Amen? Iniligtas na tayo ng ating Panginoon Diyos eh. We are freed from the bondage of sin. Wala na pong power ang kasalanan sa atin. Pero kadalasan, nagsasubmit pa rin tayo doon sa hilig ng ating mga laman dahil ito yung ibabatin out natin habang tayo ay nabubuhay sa mundo ito. Sabi ng ating Panginoon Kristo, kaya po isinulat ang Bible para hindi na kayo magkasala. Pero nangyari ba? Hindi na nga ba tayo nagkakasala? Nagkakasala pa rin, di ba mga kapatid? Nagkakasala pa rin tayo, di ba? Kaya may provision ng Diyos eh. Alam ng Diyos na mahina tayo.
Alam ng Diyos na pwede tayong magkamali, pwede pa rin tayong magkasala. But the purpose of the words of God ay para hindi tayo magkasala. Chapter 2, verse 1 ng 1 John. The purpose kung bakit isinulat ito is for us not to commit sin. Pero alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin kaagad yun, mga kapatid. Kaya pagdating sa verse to, nakalagay doon, but if we thus sin, merong pasubalik. Kasi alam ng Diyos na mahina tayo. Mahina tayo. Pero salamat sa ating Panginoon. God cares us so much. Lahat ng paalalang ginagawa ng ating Panginoon Diyos for us to present ourselves perfect before Him pagdating ko ng judgment. Gusto ng Diyos na malinis tayo at talagang perfecto. We are being made perfect by God. Sabi nila, wala namang perfecto. Totoo naman talaga yun, but we are being made perfect. Piniperfect tayo ng ating Panginoon sapagkat walang papasok sa Kanyang kaharian na may kapintasan. Pakatandaan natin ito, mga kapatid. Walang papasok sa Kanyang kaharian na merong dungis po ang Kanyang mga sarili. Ang kanilang mga sarili. Chapter 21 verse 27 po ng Revelation. Walang pakibasa ngayon. Pagdating po sa kaharian nating Panginoon Diyos, wala pong may dungis o may kapintasan na papasok doon. Kaya habang tayo nandito, we are being made perfect by God. Alam ng Diyos yung ating mga kahinaan, kaya nag-iwan siya ng kanyang lakas eh. Ano ang lakas natin? Wala naman tayong ibang lakas kundi ang Diyos. Amen? Through His Holy Spirit, siya lang yung pwede nating maasahan. But we have to be serious about this. Sapagkat kung hindi natin na gawing makatotohanan yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, the same, kung paanong nagkamali ang Israel noon, kung paanong sila'y sumasalangsang sa Diyos at hindi umabot sa lupang promisa, ganon din ang mangyari sa atin pagdating ng taglang panahon. Kaya it is a warning. Sabi po ng Biblia, Hebrews chapter 3, therefore, holy brothers, sa verse 1 po, partakers of the heavenly calling. Merong earthly calling, meron pong heavenly calling. Sa Israel, they were called on earthly dwellings. Kaya sa usapan nga, sa covenant nila noon, sabi po ng ating Panginoon, kung maging masunurin lang kayo sa akin, magkaroon kayo ng takot sa aking mga salita, sabi niya, dadalhin ko kayo sa lupa, ipinapangako ko kay Abraham na flowing with milk and honey. Magkakaroon kayo ng mahabang buhay at maging masagana ang inyong pamumuhay. All the promises of God were earthly. Sa mundong ito, wala pa namang pangakong kaharian ng Diyos sa langit yung sa panahon nila eh. Wala pa pong kaharian ng Diyos doon sa langit. May kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya isang araw tutuparin pa rin ng Diyos according to what He has promised to Abraham. Sapagkat wala pang nakakarating doon at na-experience yung sinasabi. Narating nila yung Kanaan, narating nila yung supposed to be the promised land. Pero hindi nila nasakop lahat yun. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 4, merong certain day of rest na binabanggit na intended doon sa pangako ng ating Panginoon Diyos kay Abraham. Kaya meron pong promisa, there is a 1,000 years reign ng ating Panginoon Kristo sa bayan po ng Israel. Particular sa Jerusalem, in the Mount Zion, which was called the City of David, nung panahon ni David yan, i-restore ng ating Panginoon Diyos yan, according to His words. Magaganap yan in due time. Pero ang ating inasahan ngayon, mga kapatid, ay yung kaharian ng Diyos
sabi nga ng ating Panginoon Kristo, do not be troubled. Sinasabi ko ito sa inyo, kung hindi ito to, hindi ko to sasabihin, pero ito totoo. I will be making a place for you. In my Father's house, ano meron doon? Are many mansions. Dito sa atin, ang mansion mas malaki sa house. Pero sa salita na ating Panginoon Diyos, in my Father's house, may napapaloob na mga mansions. Gaano kalaki yung house na yun? Alin bang mas malaki talaga, yung house or yung mansion? House talaga. Okay, sa bahay ng Diyos, marami po doong mga gagawin niyang tirahan ng kanyang mga anak. Praise God. Amen. Hindi niyo ba na-imagine na isang araw doon tayo titira? Yung ating mga bahay dito, wala mga forever dito talaga. Yung mga bahay natin dito, pagka medyo matibay-tibay, it will last for 30, 40 years. Pero yung mga kuryente niyan, kakainin na ng dagaya, mahina, madaling masunog na yan. Pero yung itinatayo ng ating Panginoon Diyos na bahay o mansyon para sa atin is forever. Dapat lang ba talaga magkaroon tayong takot sa Diyos, mga kapatid, at sumunod sa kanyang mga salita? Dapat lang talaga, kasi He is preparing a place for us to live in. Not just for 100 years, not just for 200 years, or not just for 1,000 years, or not just for 1 million years, or not just for 1 billion years, but for all eternity. Kaya yung gospel po mga kapatid na pinababot, ang dami pong ibig sabihin ng gospel eh. Pag sinabing gospel, ano ba talaga gospel? Okay, ang gospel ay si Jesus Christ. Yes, siya naman talaga yung gospel eh. Ano ba ang gospel? Mabuting balita. Dumating ating Panginoon Kristo, He came, He was made flesh, He died, and rose again. Gospel na sinasabi po sa saan ba yun? 1 Corinthians 15. But the eternal gospel or the everlasting gospel na binabanggit po ng Biblia, na kung paano gusto ng Diyos na mabuhay tayo nang wala na pong hanggan doon sa kanyang kaharian, ito yung way. Ito yung paraan. For receiving that gospel, we have to find a way that will lead us to that promise of God. And the only thing that God requires of us, sabi po ng Deuteronomy, at sabi rin sa ating pinaka-main verse, is to fear God. Kung walang takot sa Diyos sa isang tao, mga kapatid, kahit na ngayon, matino yan, napakabait ni ganito, talagang lumalakad ng ayos. Kapag walang takot sa Diyos sa isang araw, babagsak na niya. Iiral at iiral ang kanyang sariling damdamin. Tandaan natin yan, mga kapatid. Pero kapag may takot ang isang tao sa Diyos, kahit anong hirap ang gaganasin niya, kahit anong pagsubok ang tutuos ang haharapin niya, iiwas at iiwas siya sa pagkakamali at pagkakasala. Bakit? Alam niya na mayroong Diyos na nakatingin sa kanya. Alam niya na mayroong Diyos na hahatol sa kanya. At yan ang laging dapat nating
ilagay natin sa ating mga puso kaysa mga kapatid. Ulitin ko, pare-pareho tayong mahihina. May mga kanya-kanya tayong kahinaan. May mga kanya-kanya tayong mga ginagawa na tayo lang nakakalabat ang Diyos. Pero wala sa atin na magtuturuan. Kaya sa isang iglesia, mga kapatid, tinataas ang bawat isa sapagkat bawat isa sa atin may kapansanan. Amen? Itinataas natin dapat ang bawat isa sa atin para tayo ay makapagpatuloy. Pero kung dito sa loob ng iglesia ito, nagtuturuan tayo, mas mali ka, mas matindi yung ginagawa mo, eh wala nang mangyari sa atin, mga kapatid. Lahat na tayo mahulog sa mitad ni Satan. Because Satan is the great accuser. Mahilig mag-akusa, mahilig. Sabi nga sabi, I think it is in Sikaria, na si Joshua, kaharap na niya ang ating, nasa harapan siya ng ating Panginoon Diyos. Malimit sa ating mind, ang conception natin, meron tayong guardian angel, di ba? Hindi ko alam kung papaano, sa mga narinig kong sabi-sabihan eh. Pero alam ko na, naniwala ko na ating tagapag-ingat talaga sa atin ngayon ay ang Espiritu ng Diyos. Angels are just ministering angels from God. Inuutusan ko, halimbawa walang tawag nito, merong anak ng Diyos na talagang nahihirapan, wala siyang pwedeng magamit. He can use angels to bring kung ano yung kailangan ng kanya. Kaya kuminsan magtataka tayo, mga kapatid. One time na in-experience ako as bilang anak ng Diyos. Bago pala ako mananampalataya, galing kami ng Makati, Bible study. Nakauwi po kami alas 12 na po ng ating gabi. Kasi yung aming pastor noon, kapag nagsimulang magsalita yun, talagang wala na makakapigil noon, ilang oras. Talagang sa madaling salita, inaabot kami. Pero Makati po, buti dati, wala pang traffic. Talagang mabilis na naman ang biyahe. Pauwi na ako, galing kasi Marikina Heights. Hinatid nila ako doon sa may kanto ng iglesyang luma sa may parang. Labasan po ng Fortune, buhay pa yung Fortune na Tobago. Ngayon wala na nata. Ang dami pong pasahero. Kakaunti ang jeep noon, mga kapatid, hindi katulad po ngayon. 1986 yata, kung hindi ako nagkakamali. Kasagsagan ng aming mainit. Kasi first love, ang Panginoon sabi nga, pag first love, mainit yung pagkikipag-ugnayan. Then, kakaupo ako sa gutter nung tabi ng kalsada. Wala po talagang masakyan, mga kapatid. Wala po talagang masakyan. Kasi bawat jeep na dadaan, puno. Nangyari, talong ko po ako dun sa gutter ng kalsada. Sabi ko, Lord, padalahan mo naman kami ng sasakyan. Hindi kami makakauwi dito. Siguro mga kulang-kulang 20 yung nakatayo dun sa yung antayan doon ng jeep. Purihin ang Panginoon, alam niyo, pagdilat ko ng mata, paparating yung isang jeep, walang laman. Purihin ang Panginoon, walang laman. Pauwi ng Montalban. Pagdilat, right after, pumikit lang ako sandali, Lord, padalahan niyo naman po kami ng sasakyan. Hindi kami makakauwi dito. Pagdilat ko na aking mata, paparating po yung jeep. Purihin ang Panginoon. Sa oras na kailangan mo ang Diyos. Nandyan siya. Hindi siya magluluwag. Gagawin niya ang nararapat. Nakasakay kaming lahat sa madaling siya.
In times of need. Kaya lahat magagawa ng Diyos eh. Wala tayong katwiran na pwede tayong manghina sa Lord. Wala tayong pwedeng ikatwiran sa ating sarili. Kailan tayo pinabayaan ng ating Panginoon Diyos? O tayo nung lagi nagpapabaya? Alin doon, mga kapatid? Praise God. And it's about time. Hindi magtatagal itong mga nangyari sa ating kapaligiran ngayon, mga kapatid. Parang sinasanay tayo sa mga bagay na dapat ating kasanayan papalayo sa Diyos. Pero sa mga panahong ganito, dito natin lalong i-prepare yung ating mga sarili. Sapagkat hindi magtatagal, mangyayari at mangyayari yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Ano ba problema natin? Wala naman tayong problema kung tutuusin, mga kapatid. Ang mga problema lang natin yung ating mga kahinaan. Ang hirap i-battle yung ating mga sarili. Alam niyo ba yan? Ang hirap pong lupigin itong ating mga sarili. Hindi pa nga tayo sabi nga ng Biblia eh, kung sa tao pa lang kayo nakikipag-battle, nanghihina na kayo, paano kung ang kalaban yung kabayo? Diba? Nakikipagpaligsahan kayo sa tao, ay, pagod na, wala na akong lakas, hindi ko na kaya. Eh, tao pala yung kalaban natin. Tao pala yung karira natin. Eh, paano kung kabayo? Ang dami nating problema sa mga valleys. Patag yung ating dinadaanan, ang dami nating reklamo. Paano na lang kung sa gubat ka naglalakad? Ang sabi nga na doon sa Jeremiah, paano kung sa gubat ng ano bang lugar yun? Na talagang makapal yung puno, ang daming mga ahas, ang daming mga kalaban mo doon sa... Eh di lalo kang sumuko. Pero in every battle, wala naman tayong dapat i-worry na tutuusin sapagkat ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. It is not our battle. We are not battling against flesh and blood. Mga makapangyarihan po yung mga kalaban natin, pero mas makapangyarihan yung Diyos na tumawag sa atin. Alam natin yan, mga kapatid, hindi pong biro ang pakikipag laban sa mundong ito. Kaya nga ang instruction dalhin nyo lahat ng mga balutay, lahat ng gusto nyong gagdalhin para lang mayroon kayong panlaban. At higit sa lahat, Word of God. Pero kadalasan, mga kapatid, maging mga totohanan tayo. Sa isang araw ba, nababalingan ba natin ang pansin yung pagbabasa ng Biblia? Kung ito yung buhay natin, kung ito yung, sabi nga, sa 6:17 ng Episo, 17 ba? Five minutes na. Tatapos na naman tayo. Sa sunod pala, mga kapatid, starting next week, next Sunday, simulan tayo ng 9. Pwede ba yun? Okay lang. Para mahaba-haba natin, mahaba yung mga worship songs natin. Minsan pinipigil yung pag-awitan natin. Well, maraming gusto mag-special rapper, hindi makakanta kasi gahol na naman tayo sa oras. Pwede ba sundan natin yung Nabagay ko nung nakaraan na ang Jesus Miracle Crusade po kung mag-worship is 4 to 6 hours. Gawin natin 3 hours. Pwede ba yun? Parang ayaw rin natin. 2 hours na lang ulit. Hindi bali na. Hayaan na natin.
Hayaan na natin. Okay, sa 7, sabi po sa 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, yung tabak ng Banal na Espiritu Santo, bukod sa helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Word of God po yung sword of the Spirit. Ito po yung panlaban natin sa lahat ng sumigi ni Satan. Pero how often, gaano kadalas ang minsan na binubuklat natin yung Bible? Sabi nga ng iba sa cellphone, meron din namang Bible dun Pero kahit may Bible sa cellphone natin, binabasa ba natin? Mas madalas ang pagbuklat natin ng Facebook. Mas madalas yung pagbuklat natin ng iba't ibang mga apps natin sa cellphone na yan kaysa pagbalingan natin na bigyan ng panahon ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Well, mga kapatid, it's just a reminder. Malaya pa rin po tayong gawin kung ano gusto natin gawin. But remember this, we will face God at the judgment seat of God. Kung wala po tayong takot sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon Diyos, remember that God is the maker of heaven and earth. Amen? Siya po yung may likha ng langit at ng lupa. At yung ating titirhan na ipinapangako niya, siya po yung may gawa nun. At siya yung mayroon pong access, siya po yung mayroon pong karapatan, papasukin ka doon o hindi. Pero meron po siyang iniwan sa atin. Meron po siyang iniwan sa atin. Fear God who made the heaven and the earth and the seas at lahat ng mga nakikita natin sa ating kapaligiran. Lahat gawa ng Diyos yan. Lahat gawa ng Diyos yan. Ngayon, kung ang isang anak ng Diyos ay talagang tapat na naglilingkod sa Kanya kahit hanggang kamatayan, mga kapatid, ang sabi po, pagdating po sa 14:13 ng Revelation, blessed are they, mapalad sila. Sapagkat yung kanilang mabubuting gawa, susunod sa kanila yan pagdating po ng araw ng paghukom. At alalahanin niyo mga kapatid, lahat ng ginagawa niyong mabuti para sa Lord, lahat ng ginagawa niyong mabuti para sa Diyos at sa ating mga kapwa-tao, ay hindi po yan nawawalan ng kabuluhan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Lahat yan ay mayroon pong katapat na gantimpala. And Jesus Christ is coming soon. Chapter 22 verse 13 o 12 o 11, sabi doon na 11 to 13, malapit na po ang kanyang muling pagbabalik. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end. He is the first and the last. At dala-dala niya na raw yung mga gantimpalang ilalakan niya para sa atin. Dala-dala niya. Ibibigay niya sa atin yan. According to what we have done. Lahat ay merong katapat na gantimpala mula sa Diyos. And everybody ay talagang hinikayat ng ating Panginoon. And this is our mandate, mga kapatid. We are not bringing just people in the church. Hindi po ito ang ating hangarin na ipunin lang sa loob ng isang, hindi naman talaga ito ang church. Ang church po tayo, mga kapatid. Amen? Yung place of worship na ito ay wala itong silbi kapag wala yung mga anak ng Diyos na kakatipon dito. And ang mandate po sa atin, gusto nating magdala ng mga kaluluwa mismo doon sa kaharian ng ating Diyos. Hindi lang sa iglesia.
Ito yung tunay na tagumpay na inaasahan natin mula sa ating Panginoon. And I want to encourage each and everybody, lahat tayo nandito mga kapatid, let us work together. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon Diyos, dito naman, wala naman dito somebody. Ang tanging itataas natin dito ang ating Panginoon Kristo. Pero kung tayo, tulong-tulong tayo mga kapatid, even as just na kahit ano man yung pwede nating gawin, napakaliit man ito mga kapatid, at yung iba malaki, marami silang nagagawa. Hindi, it doesn't matter po mga kapatid. Wala pong paligsahan dito, paramihan po ng ginagawa. Ang mahalaga dito, nagkakatulong-tulong tayo, gaano man kaliit yan, gaano man kalaki yan, ang mahalaga na itataas natin ang ating Panginoong Diyos at maiharap natin ang ating mga sarili na wala pong tayo dapat katakutan pagdating po ng tagtang panahon. Because we serve God faithfully, wala po tayong tawag nito, hindi po tayo katulad nung sinasabi po ng Bible na pagdating ng Panginoon, marami pong magsabi, itago mo kami Panginoon, nahiya kami umarap sa iyo. Dapat harap tayo sa Diyos mga kapatid na wala po tayo dapat ikahiya. Amen. Sa taglay ang tagumpay where we can hear God saying to us, welcome my faithful child. Nagtagumpay ka, 21 verse 7 ng Revelation, nagtagumpay ka, ngayon ako na magiging Diyos mo at ikaw ay magiging anak ko. Isa-isa pong i-welcome ng ating Panginoon Diyos yung mga overcomers. And I hope and pray na isa tayo doon sa mga magtatagumpay pagdating ng tagtagpang, where we can dwell with God in heaven forever and ever. Amen. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon at salamat sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa kanyang mga kamangha-manghang mga gawa. Although hindi pa talaga tayo normal sa ating fellowshipping, may mga restriction pa rin. Pero salamat sa Panginoon Diyos kahit ganon na malaya po tayo nakakapag-worship dito ngayon. Hindi katulad nung simula ng lockdown na kuminsan 3, 5 kami nandito pero tuloy ang fellowshipping para lang mamagitan tayo sa lahat ng kalagayan ng lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng mga lingkod ng Panginoon, hindi lang sa iglesia ating kinalagyan, kundi sa lahat ng mga anak ng Diyos all over the world na patuloy na nagiging tapat sa ating Panginoon na mamagitan po tayo mga kapatid na wala pong anumang bagay na pwedeng magpapahina sa atin sapagkat ang Diyos lamang po ang pwede nating masahan. Kaya salamat sa safety, salamat po sa patuloy na pag-iingat na ating Panginoon Diyos sa isa't isa. At narito tayo ngayon, taglay natin ang buhay na binigay sa atin ating Panginoon Diyos. Magpaalala lang na ating Panginoon, ulitin ko mga kapatid, we have to fear Him because this is the real gospel that was intended for us from God para tayo ay akayin patungo doon sa pinaka plano ng ating Panginoon. Ephesians 1:10, ang sabi niya, isang araw, titipunin ko sa isang lugar ang aking mga kasama sa langit at yung mga tutubusin ko dito sa lupa. Isang araw yan, tutuparin ng ating Panginoon Diyos yan, Ephesians 1:10. Kaya sabi po, na ulitin ko na yung ating message mga kapatid, na ang pinaka punto o pinaka apila ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng kanyang mga anak is for us to fear God and give glory unto Him. Wala tayong dapat luluwalhatiin iba, not even ourselves mga kapatid. We have to glorify God for the hour of His judgment has come. This was written almost 2,000 years ago. Ipinapayag po ito ng ating Panginoon through St. John the Beloved. Nakalagay na doon, it was already done. The judgment of God has already come. Pero nag-aantay pa tayo hanggang ngayon. Pero yung kanyang para salvation lang yan eh. Niligtas ka na. Pero yung fulfillment na yan is
coming. Yung salita, nandoon na. Yung assurance, nandoon na. Katiyakan ng lahat na ipinapangako ng Diyos, nandoon na. Pero yung fulfillment ng lahat ng ito ay paparating pa lang. Kaya wala po tayong ibang dapat gawin is to fear Him. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Gawin kung anong nararapat. Sabi nga ni St. Paul, lahat ng bagay malaya tayong gawin. Walang pipigil sa atin, walang makikialam sa atin, even God. Because God has given that kind of free will. Lahat pwede mong gawin, pero isipin mo, hindi lahat makakabuti sa'yo. Hindi lahat nakaka-edify na yung kapwa. Kung nakikita mo ng ginagawa mo, merong nasasaktan, huwag mong gawin. Amen. Merong naaapakan, mag-isip-isip ka. Kasi you have that kind of freedom, but God give you that kind of thinking na kailangan mong gawin ang tama. 3 beses binanggit po na yung St. Paul sa 1 Corinthians. Kaya sa puntong ito mga kapatid, loobin ng ating Panginoong Diyos na bawat isa sa atin talaga ay hindi natin hawak ang dadami ng bawat isa sa atin. Pero kapag tayo po ay nagiging meticulous sa lahat ng bagay, naniniwala ko mga kapatid sapagkat kapag tayo nagkakaisa, maalis lahat yung mga barriers kung ano man yung meron dyan. Nagkakatulong-tulong tayo, working together for good to those who love God. Yung mga nagmamahal sa Diyos lang namin makakagawa nito mga kapatid. Amen? Working together. Ha? Lahat lang na makakagawa nito, lahat na mabuting magagawa ay yung mga anak lang ng Panginoon Diyos na nagmamahal sa Diyos. Because there is God, mayroon Diyos na naman mag-justify lahat na ating mga ginagawa. And those He justified, He will also glorify. Amen. Sa sinaaring ganap natin, Panginoon, luluwalhati niya tayo. And remember that we all fall short from the glory of God because of sin. Lahat tayo hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito na ngayon, gusto ng Diyos na maabot natin yan. Because to all God justified, He will also glorified. Purihin ang ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon Diyos na lahat tayo tumayo mga kapatid.